Hello mga kakusina! Ako po ulit, si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert or kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa or nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So meron po tayo ditong ube halaya. Ito po ay nabili ko lang sa palengke and syempre inilagay ko siya sa aking chiller ng medyo matagal na oras para po kapag kinadkad ko po ito gamit yung ating grater, ay hindi po tayo mahihirapan. Ayan, so meron po tayo ditong 3 piraso ng lianeras and yung lianeras po na ito ay pinahiran ko lang ng cooking oil para mamaya ay hindi tayo mahihirapang i-unmold yung gagawin natin na recipe. Ayan, so gadgarin lang po natin itong ating ube halaya. Tapos, nasa sa inyo naman kung gusto niyo ng sobrang rami or kung gusto niyo ng konti lang. Tapos, kung gusto niyo ring makagawa ng doble na recipe na ito, doblehin niyo lang din yung ingredients na sasabihin ko. Ayan, so kapag nagadgad na po natin yung ating ube halaya, itabi lang po muna natin ito or iset aside bago umpisahan na po natin yung ating recipe for today. Sa isang kasirola, maglalagay po tayo dito ng 2 cups ng ating evaporated milk. Kung walang evaporated milk, pwede po ang fresh milk. After adding ng ating evaporated milk, kakailanganin na rin po natin dito ng 1 can or 400 ml ng coconut milk. Maglagay na rin tayo dito ng 1 can or 390 grams of condensed milk. Naglagay na rin tayo dito ng vanilla essence para magdagdag siya ng flavor at the same time ay mas maging mabango yung ating recipe. And mga kakusina, habang nailagay na natin yung mga ingredients dito, hahaluin po natin ito ng maigi para naman po hindi lang siya nakastay doon sa bottom ng ating pan. So buksan nyo lang yung inyong apoy, dapat malakas, at pakukuluin lang po natin ito, soft boil lang hanggang sa makita natin or maramdaman ninyo na medyo umiinit na yung ating mixture. Kapag nangyari yon, maglalagay lang po tayo dito sa isang mixing bowl ng 1 1/4 cup na cornstarch. Ayan, so ilagay nyo lang yan dyan, tapos tutunawin natin ito sa 1 cup of water. So kapag tinunaw ninyo yung cornstarch, para hindi kayo mahirapan, wag nyo agad ilalagay yung 1 cup of water. So lagay nyo lang muna, kunwari half cup muna. Tapos tunawin natin ito, and then kapag medyo nahalo-halo nyo na yan, ilagay ulit natin yung natitira na tubig, and kapag nakuha nyo na yung ganitong consistency, yung wala na talagang namumuong cornstarch dito sa ating mixing bowl, pwede na po nating hinaan yung apoy sa ating kalan at isasalin na po natin yung minix natin na cornstarch and water mixture. So kapag naisalin kasi natin to dito, tapos malakas yung apoy ninyo, mahihilaw yung cornstarch. So dapat hinaan ninyo yung apoy tapos isalin natin to ng 2 batch para hindi rin tayo mahirapan sa pagmimix pag nandito na siya sa ating mixing bowl or sa ating kasirola. Kapag naisali na nga po natin yung ating cornstarch mixture dito sa ating kasirola, lulutuin lang po natin to over medium to low heat, and maya-maya mapapansin ninyo nakakapal na yung consistency ng ating mixture. Kapag nakuha nyo na po yung ganitong consistency, hindi dapat siya ganon na sobrang kapal na consistency and hindi rin naman siya ganon karani. So kapag nakuha na natin yan, pwede na natin i-off yung apoy sa ating kalan at isasalin lang po natin ito doon sa sinet aside natin kanina na lianeras na ginadgaran po natin ng ube halaya. Nasa sa inyo kung gaano karami, kung aapawin nyo ba or kalahati lang, pero ako po ang ginawa ko ay inapaw ko yung bawat lianeras and nakatatlo po tayo dito. Isang large size, 2 medium size, and meron din po ako ng nasa microwavable tub na parang lianera style din siya. Ayan. So, kung gusto ninyong makarami, doblehin nyo lang po yung mga ingredients kagaya ng sinabi ko kanina. So, kapag naisali na natin to dito, mga kakusina, i-flatten lang natin to para naman maayos yung itsura. Gamit lang kayo ng spatula, pahiran nyo lang yun ng cooking oil, tapos i-spread nyo lang dito para mag-flat lang yung ibabaw ng ating recipe. Tapos po, kapag naisalin na natin yan dyan lahat, palalamigin lang po natin to sa ating chiller for about 1.5 hour. Basta pag nahawakan nyo na yung lianera, sas hindi na kayo napapaso or naiinitan, meaning nag-set na po yan or nag-firm. So, ilalagay ko lang to sa aking chiller, and then after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today.
At ayun na nga mga kakusina, once na nag-set na or nag-firm na yung ating recipe, ita-transfer lang po natin ito dito sa ating plato. Tapos, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na ube sa balangko. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na rin yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At ayan lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Kung isa ka din sa ube lover, say hi sa ating comment box section.